Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, may tanong lang po sana ako, sana masagot. Parisan ako dito na Lutino, split opa at green opa pale. Naglabas sila ng pula ang mata. Ano po ID ng anak nila? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang i-share ko dito ay base lang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang parisan na Lutino, split opa at ang kapares green opa pale. Naglabas ng visual red eye. Ang tanong sa atin ni Sir, ano daw ba ang ID ng anak nila? Mga kaibon, bago natin pag-usapan yung ID ng mga naging painakay ni Sir, aalamin muna natin kung ano ba ang mode of inheritance ng mga ino at ng pale fallow. Sa mga ino po, ang mode of inheritance po niyan is autosomal recessive. Ganon din po sa mga pale fallow, autosomal recessive din po yan. Ngunit mga kaibon, kapag po pinagpares natin yan dalawa, kahit pareho po sila ng mode of inheritance, hindi po compatible ang dugo. Kaya po hindi naglalabas yan ng visual. Pero kung naka-split sa kanila ang halimbawa doon sa pale fallow ni Sir, naka-split yan sa ino, pwede po yan maglabas ng visual Lutino. Kung doon naman sa Lutino ni Sir, naka-split sa kanya ang pale fallow, pwede po yan maglabas ng pale fallow. Kaya dapat yung naging inakay Sir na visual red eye, tingnan nyo pong mabuti. Tingnan nyo pong mabuti kung ino ba yan or pale fallow ba yan para ma-ID natin ng maayos. Halimbawa po, ang nilabas niya is pale fallow. Ang magiging ID po niyan, pale fallow split ino. Halimbawa po, ang nilabas Lutino. Ang magiging ID po niyan, Lutino split pale fallow. So yan po ang magiging ID po ng inakay na red eye. Sa mga ganitong klase ng parisan kasi mga kaibon, mas maganda yung green pale mo. Tingnan mong mabuti kung talagang pale fallow ba yan. Baka kasi hindi yan pale fallow, baka po ino. Baka yung kulay light masyado. Kaya nasabi po ninyo na baka po ay green pale po yan. Baka po light form na green pale yan. So tingnan nyo pong mabuti dahil may mga markings naman yan kung green pale ba yan or baka po isa yan na Lutino opa. So doon naman sa Lutino mo Sir, tingnan mo rin mabuti kung Lutino ba yan. Baka naman napaka light form ng kulay niya na nagmukhang Lutino na pero pale fallow pala. Kaya po sipatin yung mabuti. Sa part po ng buntot, kahit light form ang kulay ng mga green pale, makikitaan nyo pa rin ng markings yan pagdating sa buntot. Dahil ang buntot ng mga light form na pale fallow, talagang merong konting dark color yan. Mapapansin nyo po yan na talagang pale fallow siya. So kung halimbawa naman pale fallow nga yung green mo at yung Lutino mo is Lutino talaga, tapos doon sa mga naging inakay na visual red eye, doon tayo magbabase kung talagang ano ang nilabas, kung pale ba or ino, para ma-ID natin ng maayos. Once again, ganun pa rin ang magiging ID po niyan. Once po na naglabas yan ng pale fallow, yung Lutino mo naka-split po yan sa pale fallow. Ang magiging ID po niyan, pale fallow split ino. Halimbawa naman Lutino po yan, ang magiging ID po niyan, Lutino split pale fallow. So yan po ang magiging ID po ng mga painakay po ninyo. Meron na po akong naging video sa ganyan, na meron akong naging parisan noon na back to back green. Sorry, hindi pala yon back to back green. Green ang kak, par blue ang hen. Palagi po yon naglalabas sa unang clutch ino, pangalawang clutch pale fallow. Kasi po ang ID ng parent nun split ino, possible
pale palo nung sa akin. Ngayon, split ino, split pale palo na. So yun po yung parisan ko na naibenta ko po noon, na ganun po ang nagiging inakay. Unang clutch, ino, sunod pale palo, pangatlo ino, pang-apat pale palo, alternate. So yun po, sana po nasagot ko ng maayos. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon. Good day sir, nice video po. Sir, question po, yung pares ko po na Ewing na green opa, ang kapares blue Fisher, 3 months na sila na nasa breeding cage. Parehas silang nagne-nesting, tapos palaging nasa loob ng cage pero di naman nangingitlog. Possible po kaya na same gender sila. So alam nyo mga kaibon, hindi naman natin masasabi na porke nasa loob sila ng nest box palagi, yung gender nila ay parehas na. Alam nyo ba na palaging nasa loob ng nest box yung mga alaga natin kasi po kumbaga bulabog. Minsan nabubulabog natin sila, at isang rason kung bakit palagi rin na nasa loob ng nest box is masyadong mailap. Yung tipo na nakita ka pa lang nagkukumahog ng pumasok sa loob ng nest box at halos ayaw nang lumabas. So nakikiramdam lang yan dyan sa surrounding na baka po bagong lagay nyo yan dyan sa area, and then baka po nabubulabog kaya po parehong nasa loob ng nest box. Pangalawa, about naman doon sa nesting. So kung pareho yan nagne-nesting, tapos halimbawa binigyan mo ng malunggay yung sanga, tapos yung ngat-ngat ng sanga is talagang parehong dumudulo sila, pareho siguro, possible yan na same gender. So dapat mas maganda obserbahan mo yung ngat-ngat nila ng nesting material na binibigay natin na sanga ng malunggay. Kasi po kapag nagbibigay kadalasan tayo ng nesting material sa mga breeder natin, ang unang nakikialam dyan yung hen. Yung kakasi halos wala yan, magngangat-ngat lang yan ng konti dyan, alis na. Pero yung hen talagang tudo yan, lalo po kung halimbawa talagang breeding na siya. Tudo po yan magngat-ngat, talagang pulido mula puno hanggang dulo, nginangat-ngat talaga niya yan. Pero kung halimbawa yung kak, talagang ang ginagawa lang yan, kumbaga ngangat-ngat ng konti, aalis na. Kumbaga wala siyang pakialam doon sa ginagawa ng hen. Minsan may mga kak naman na sinisimula ng hen, ngat-ngatin, tapos yung kak naman ang nagtatapos doon sa dulo. May mga ganyang kak. Minsan naman may kak na pumapasok doon sa loob ng nest box para ipasok yung nesting, tapos yung hen na ang gagawa ng pugad. Pero minsan talagang bibihirang pagkakataon na may mga kak na gano'n na tumutulong. Halimbawa binigyan mo po yan ng sanga ng malunggay, obserbahan mo yung dalawa, baka pareho po yan ng ngat-ngat mula dulo, ay mula puno hanggang dulo, baka po same gender yung ibon po ninyo. So doon sa palaging nasa loob ng nest box, isa lang po ang masasabi ko dyan, baka po nabubulabog kaya po takot lumabas, and then mailap masyado kaya laging nasa loob. Yung tipong palapit ka pa lang papasok na agad. So yan po ang mga ugali ng mga maiilap na ibon. At minsan bulabog kaya po palaging nasa loob. Kapag kaganyan po ang nangyayari, matagal po yan mag-breed. Lalo yung mga sobrang ilap na tipong palapit ka pa lang pumapasok na, talagang matagal yan mag-breed. Lalo na po kapag nabubulabog na halos ayaw nang lumabas, talagang matagal. So ang mapapayo ko po, obserbahan mo yung ngat-ngat nila, and then iwasan natin na mabulabog sila at yung magulat dahil po mailap, para po kumbaga makapag-concentrate sa pag-breed. Wag natin palaging silipin, bigay lang tayo muna ng patoka and then painom, and then alis na tayo para makapag-focus sila doon sa pagbe-breed. Or minsan sanayin mo na nandiyan ka palagi natambay, tingin-tingin sa kanila, para naman maiwasan na palaging nasa loob, para at least masanay na sila na
nakakakita palagi ng tao para hindi nabubulabog at hindi masyadong mailap. So yan po yung pangalawa. Pangatlong katanungan sa atin. Sir, ask ko lang, ilang days po ba pwedeng ipaposter yung itlog? Salamat po at God bless. So halimbawa po sa pagpapaposter ng itlog, depende po yan sa pagpapapostera natin. Halimbawa meron tayong mga magagaling na pamoster na halimbawa nilagay natin doon yung itlog, lilimliman nila kahit wala silang itlog dahil meron mga ganyang klaseng pamoster. Pero yung pamoster na kinakailangan iswap pa yung itlog or kaya ilagay pa doon na halimbawa may kasabay, mas maganda bago tayo magpa-poster ng itlog, siguraduhin muna natin na per tail yung ipapaposter natin. Halimbawa naman kung walang pagkakataon na malaman pa natin kung per tail, kumbaga agad-agad kinakailangan maipaposter natin. So wala pong days yan. Kung halimbawa po yung pamoster natin magaling, kahit anong gawin natin, halimbawa yung itlog ilang days man yan, a day old or weeks old, ilagay natin doon, okay sa kanila, mapipisa nila yan, lilimliman nila yan, wala pong problema yon. Pero doon sa mga on the spot na nilalagay na kahit yung pamoster natin walang itlog, lagyan natin lilimliman nila, kahit na a day old, a day na initlog, okay po yan ipaposter. At doon naman sa mga breeder natin na kumbaga pasabay, so wala naman pong halimbawa wala namang problema kung on the spot natin na ilalagay doon. Halimbawa kinakailangan na natin mailagay, maipaposter, okay na po yan, wala naman pong problema. Kahit nakaiitlog lang ngayon, ilagay mo yan doon sa kanila, wala pong problema. Or kaya naman sa mga biglaan na mayroong breeder na nagloko, halimbawa 1 week na yan, pwede pa po yan. Pwede pa po yan ipaposter doon sa mga paglalagyan natin. Ang pinakang number 1 po dito, kinakailangan yung pagpopostera natin, kilala natin na talagang walang magiging problema, na okay na lagyan natin yan ng itlog kahit na initlog lang kahapon or ngayon or weeks old, ilagay natin sa pamoster natin. Walang magiging problema, napipisa nila, nadidetect nila kung kailan mapipisa, goods yan, napakaganda po kapag ganyan ang pamoster natin. Wala po kasing problema kung halimbawa a day yung itlog or kaya naman weeks ang inabot na, basta po doon sa pagpopostera natin walang magiging problema, mapipisa nila kung kailan dapat mapipisa. Ang importante din dito yung record nyo po para din may idea kayo. Halimbawa isulat ninyo kung ilang days na baga itong itlog mula nang nilabas bago natin doon ilagay sa pagpoposter natin, para alam natin na itong itlog na pinaposter natin sa ganitong day or ganitong date mapipisa. So yun po, wala pong problema kahit ano po ang day ng itlog po na ipapaposter natin, a day man yan or weeks, wala pong problema basta po ang pamoster natin magaling. So yun po, hanggang dito muna yung video natin sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po, happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.